Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung saan man po kinanda ko ng mundo na naroroon, nais ko pong paunawa sa inyo na sundan po ninyo ang pagkakasunod-sunod ng mensaheng ito sapagkat ang ating pong bottom line ay ang Diyos ay naghahanap ng mga tunay na mananamba. Kinakailangan pong marinig ninyo ang mga imimensahe ko sapagkat dito po makakapulot tayo na kung bakit kinakailangan nating sambahin ng Diyos. Kasi po, basta tayo sasamba sa isang Diyos na hindi natin kilala, basta salamat po, amen. Ang gano'n lang, hindi po pagsamba yun. Hindi po kunin yun. Ang tunay na mananamba nga po ang hinahanap ng Manuel. Bakit mo itutuloy na itong mananalangin po muna tayo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga nangyayari sa amin. Alam namin na ang lahat ng dumating sa mga nananampalataya sa iyo, ito po'y kontrolado mo. Alam mo kung dapat kami maghintay. Alam mo kung dapat kaming maging maaga. Alam mo lahat. Kaya nga po pinaubayan namin sa iyo ang mangyayari sa buong Pilipinas. Nawa po'y pagpalain po niyo ang mga namumuno sa Pilipinas. Bigyan po niyo ng sapat na karunungan. Ewan ko kung may karunungan. Ang mga namumuno sa Pilipinas at magkaroon ng kasaganaan ang bayan namin. At ang mapapakinggan po ninyo, ito po nga po ang ating bottom line ay yung naghahanap siya ng mga mananamba. Pamagat po natin ito ay the second part of restoration. John 10:10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Sabi po ng Panginoon yan. Dugtong pa niya, I have come that they may have life and that they may have it abundantly. Ibalik yung mga naiwala ng mga asawa sa Garden of Eden. Ito po ang mga abundance na naiwala ng mga asawang iyan. Rito po sabi, then God blessed them, and God said to them, be fruitful, be multiplied, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over living thing that moves on earth. And God said, I have given you every herb that yields seed. And it was very good, sabi po ng Biblia. Ibinigay ang lahat. Subalit atin pong sasamaris po na nakapasok ang magnanakaw, ang kaaway. At tinukso ang mag-asawa at natukso. Kaya pinalabas po sila ng paraiso. At ang lahat po ng iyan ay hindi na nakapasok, nakabalik ang mag-asawang iyan. At ang ginawa ng Panginoon, the Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Pinabantayan na sa mga cherubim ang pintuan ng paraiso upang huwag na muling makapasok ang mag-asawa ng flaming sword.
iba po ang ating Panginoong Hesukristo. Pareho po sila ng mandato, pero iba po ang kanilang paraan ng pagkakasugo sa kanila. Sila ang babasahin ko muna po ulit yung 1 Corinthians chapter 15. Verse 43. It is sown in natural body, it is raised in a spiritual body. There is natural body and there is spiritual body. The first man, Adam, become a living being. Yun po ang siya po ay nabuhay, binigyan ng katawan ng Diyos, hininga ng buhay at naging living being. And the last Adam, ang Panginoong Hesus, became a life-giving spirit. Kaya po, sila po ay magpareho ng mandatong isinugo. Pero iba po ang nature nila. Ang spiritual, ang Panginoong Hesukristo, maibalik ang lahat ng naiwala ng mag-asawa, spiritual at natural. Tutuloy ko po, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. More abundantly. Mas higit pa sa ginawa ni Adam. Ang magnanakaw ay pumaparito upang magnakaw, pumatay, magwasak. Ang Panginoon ay naparito upang magbigay buhay at magkaroon ng kasaganaan. Ito. At sa hindi na po mababago ang plano ng Diablo. May plano rin po ang Diablo eh. Kung may plano ang Diyos at layunin, may plano rin po ang Diablo at layunin. That come except to steal and to kill and to destroy. Wala na pong gagawin niyo kundi magnakaw, pumatay, pumuksa. Kahit sabihin po niyo, sambahin ninyo ang demonyong yan, hindi kayo gagawa ng mabuti niyan. Papatayin ka rin, pupusain ka rin, pawasakin ka niyan. Pero Panginoon, kahit tayo nagkakasala, naroon pa rin ang kahabagan niya. Sobra talaga, ako bilib talaga sa pag-ibig ng Diyos na yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son para mamatay. Para tayo magkaroon ng buhay na walang God. Para lamang may balik ang relasyon ng Diyos at ng tao. Kung ang plano ng kaaway ay masama, ang plano naman ng Diyos ay buuin ang mga winasak niya. Una niyang ginawa, yung unang restoration na ikinuha ko sa inyo. The Son of Man has come to seek and to save the lost. Hindi po ba yun ang mensahe ko yung restoration? Nananawagan siya. Naglibot siya sa mga bayan-bayan. Nagpapagaling ng mga may karamdaman, mga sakit. Sumisigaw sa palibot ng bayan. Come to me, all you have labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Yan po, tinawagan ng ating Panginoong Hesukristo. Mag-aaral po tayo sa Kanya. Sasabihin niyo, wala na siya, si Kanya ito mag-aaral. Ito po sa salita ng Diyos na napapakinggan ninyo. Sapagat ito po yung udyok ng Espiritu Santo na iniiwan ng ating Panginoon at siyang mamahala sa panahong ito, ang banal na Espiritu Santo. Kaya makinig po kayo. At ito pong
ng buo ang mga mensahe ko sapagat dito po makakapulot tayo na kung bakit sinaban ng mga alagad, kung bakit iginala ng uso, kung bakit natakot ang mga alagad sapagat sa nakita niyang karunungan at kapangyarihan ng Diyos, ng Panginoon. At talagang nung nga pong si Thomas, matagal na alagad ng ating Panginoong Jesus. Na sinasabihan ng mga alagad na, inabuhay ang ating Panginoon. Hindi ako maniniwala. I will not believe unless na maipasok niya ang kanyang daliri sa aking tagiliran. Butas sa kanyang tagiliran. Excuse me. Unless na may pasok ko ang aking daliri sa dalawang tagiliran, sa tagiliran ng Panginoong Hesus. At may pasok ko ang aking kamay sa butas ng kanyang palad. At saka lamang ako maniniwala sa inyo. Biglang lumitaw ang Panginoon. Anong ba ang ginawa ni Thomas? Diyos ko at Ama ko naniwala na malibang makakakita tayo ng himala. Kaya nga po, ako rin hindi naniniwala nung araw. Malibang makakakita ako ng himala at saka ako naniwala. At naiingit nga ako sa mga Kristiyano na bagaman hindi nakakita ng himala, ay naniniwala. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad ang hindi nakakita sa akin ng himala, subalit pinaniwalaan ako. Kung ganon, tatanungin ko po kayo. Sino ang mapalad? Ang mga alagad niyang Panginoong Hesus o ang mga alagad ngayon? Siguro sasabihin niyo, tama sabi ng Panginoon. Mas mapapalad ang sumampalataya sa akin na hindi ako nakita. Kasi mga nakita niyo ako, kaya kayo sumampalataya. Mapapalad tayo. Kaya nga po, mga binabahagi ko sa inyo na karanasan ng mga alagad niya at mga karanasan namin, makinig po kayo sapagat wala pong kasinungalingan itong imimensahe ko sa inyo. Hindi ko po kayo aakitin na pumunta sa aming simbahan. Ang inaakit ko po sa kanya, makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu Santo na sa pinagkatiwala ng ating Panginoong Hesus. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. At ito nga po ang aming kapayapaan, ang kagalakan na paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Pag hindi po ako nakapag-mensahe sa loob ng isang buwan, matamlay ako, totoo po yan. Para magkakasakit ako. Pero pag katapos ko ng mensahe, malakas po ako at iyon po ang katotohanan. Marami ang naglapitan sa ating Panginoong Hesus. Marami pinagaling. Maraming natuwa. Maraming naniwala. At meron na rin namang hindi naniniwala. Sabi sa 1 John 3:8, for this purpose the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Yung mga gawa po ng Diablo, nagkasakit tayo, nagkasakit na mga problema, gawa po ng Diablo yan. Pero kung dahil sa alam natin, kilala natin na ating Panginoong Hesus at hindi kasinungalingan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, ng kagalakan, sapagkat alam natin na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ito ay mangyayari, hindi pwedeng hindi mangyari sapagkat ito ay salita ng Diyos.
bagay na tinahayag ang Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Ang ginawa ng thief na does not come except to steal, to kill, to destroy. Ito, winawasak ng ating Panginoong Yesus. But I have come that they may have life, may have love, and that they have more it abundantly. Ito, ino-opposite ng kaaway ang ginaang mga salita at ginawa ng Panginoon. Pero, ibinalik niya, binabalik niya. Katulad po nito mga parisiyong ito na hindi naniniwala dahil naglapitan ang mga nakikinig na yan, mayroong mga gumaling nakatanggap ng kagalingan, kapayapaan. Pero marami pa rin parisiyo ang hindi naniniwala. Samantalang ang Bible nila, ang Bible natin ay isa. Kaya lang, hindi sila maniwalang ang Panginoong Yesus ay sinugo. Pero hanggang ngayon naman, maraming hindi naniniwalang sinabi ni Thomas, Ama ko at Diyos ko ay alagad mismo ng Panginoon. Kaya siya naniwalang si Panginoong Hesus Kristo ay part of the Godhead. Nakatulog pa sa inyong bagay, Godhead. Marami pa rin hindi naniniwala. Jesus ay Diyos. Bakit kung ang Diyos ba ay, kung si Jesus ay Diyos, bakit namatay? May plano nga ang Diyos. Kaya siya nagkatawang tao. May plano ang Diyos sa kanya. At para sa atin, kinakailangan niyang mamatay. Hindi pwedeng hindi mamamatay. Kinakailangan niyang mamatay upang tayo magkaroon ng buhay. At kinakailangan niya magkaroon ng sugat. Alam niyo yun? Pakita na kanya mga sugat, tayo nang sigaling. 1 Peter 2:24. Kinakailangan mangyari ang lahat ng bagay na yun. Dahil may plano tayo ng Diyos na yan. Ngayon, kung hindi pa po ninyo ang alam ang bagay na yun, panilulaan na ninyo. Kaya nga po nasasamba ng isang mananamba ang Diyos dahil sa katotohanan yan. Sa pag-ibig na yan. Nasasamba ng mga tunay na mananamba. Yung mga ginawa ni Paul, nung makita niyo yung Diyos-Diyosan ng mga Atenas, tiga-Atenas, ang naalaala niyo yung mensahe ko noon. Yung nakikita niyo yung Diyos na hindi nakikilala na sinasamba namin. Paano yung magkabahas ng isang Diyos na hindi kilala? Ano? Titingala ka lang, mapasalamat. Ay, sino ay pinasalamatan mo? Hindi mo kilala, hindi mo kinakailangan po makilala natin ang dubusan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang Jesus po, ang siya nagpapakilala sa Diyos Ama. At ang Diyos Ama, ang siya nagpakilala sa Panginoong Hesus. Ako at ang Ama ay isa. Baka na makukunin yung ang Diyos Ama iba ang Panginoong Hesus Kristo at ang Panginoong Hesus Kristo ay Diyos Ama. Mayroong ganyan eh. Paniwala sa atin rin eh. Ang Diyos Ama ay Diyos Anak, ang Diyos Anak ay Diyos Ama. Yan, naging oneness. Ito ang kinalulugdan kong anak. Sabi ng Diyos Ama, pakinggan niyo siya. Makinig kayo sa Kanya. Hindi pwede umakit sa langit ang Panginoong Hesus. Sabihin niya ang kanyang sarili. Ito lubos na kinalulugdan kong anak. Alam ka naman. Sabihin natin, yung parisiyong hindi nakakakailan na maraming nakita ng himala. Ama, Diyos, yung mga parisiyong. Diyos surrounded giving. How long do you keep us down? Tell us plainly. Look at the Christ.
Ayun, di pang oneness. Sino ka ba talaga? Ikaw ba si Kristo? At sumagot ng Panginoon, I told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. You do not believe because you are not of my sheep. Hindi pala, hindi yung pala pag hindi na nga naniniwala. Hindi kayo mga tupa. Ay, huwag na kayo magbasa ng Bible. O kayo ay hindi naniniwala na si Kristo, na ang Diyos ay si Kristo. Huwag na kayo magbasa ng Bible. I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name. Hindi naman sinabi ng Panginoon sa Kristo na ang aking ginagawa ko sa pangalan ko. In my Father's name, they bear witness of me. You do not believe because you are not of my sheep. My sheep hear my voice. I know that, and they follow me. Sinusundan, pinaniniwalaan. O ngayon, yung hindi naniniwala kay Kristo, hindi sumusunod, hindi pinaniniwalaan. Bakit namatay ang Diyos? Diyos wala si Kristo, Diyos, bakit namatay? May plano nga ang Diyos. Kinakailangan magkatawan lupa siya upang mamatay. Sapagkat kung siya bababa ng Diyos sa daigdig nito, hindi siya mamamatay kahit bombahin mo. Hindi ka na magkatawang tao. Sila'y sumunod sa aking mga tupay nakikinig sa tinig ko at sila'y sumusunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ang buhay na wala hanggan. Sure na tayo. Ayaw ako hindi maniniwala sa kanya ko. Sabagay, may buhay na wala hanggan na rin yung masama. Yung hindi naniniwala kay Kristo. Tayo nga ay masasama. Naniniwala kay Kristo. Sumampalataya kay Kristo. Kaya tayo naligtas. Ay merong hindi lumapit sa ating Panginoong Jesucristo na isang Pariseo. Inaliwala ng Panginoong Jesus. Sumalit, hindi pa rin siya niniwala. Paano yan? Paano maliligtas yan? At tahasan ko sinasabi sa inyo, hindi maliligtas ang mga gustong maligtas kung hindi sila sa sampalataya sa ating Panginoong Jesus. I am the way, the truth, and the life. You cannot go to the Father except through me. Hindi kayo makapunta sa Ama malibang wala kayo sa akin. Kahit anong gawin natin, hindi maliligtas yung hindi sumasampalataya sa naniniwala sa Panginoong Jesus. Kayo mga tumatawag ng Diyos na ay tayo natin mga anak. Sino may sabi sa inyo? Sino may sabi sa inyo mga anak kayo na sumasamba sa Diyos? Ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng karapat kay Jesus ay magkakaroon ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Paano niyo masasabing ay maliligtas? Kaya pakinggan po niyo ito, ibinabalik, nare-restore ng ating Panginoong Jesus ang mga naiwala ng unang Adan at siya po ang ikalawang Adan. At maniwala kayo sa mga sinasabi niya. Sapagkat kung hindi tayo maniniwala sa sinasabi ng ating Panginoon, hindi tayo maliligtas. Ay nais po ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Lahat. Ay kung ayaw nyo maniwala, hindi kayo pipilitin ng Diyos. Hindi naman, hihilahin ng kamay mo ng Panginoon. Malis ka na rin, lika. Sa pamamagitan nga ng kanyang kautusan, na kanyang salita, kinakailangan tayo maniwala. Ayaw maniwala sapagkat hindi ko kayo mga tupa. Ang
mga tukpa ko ay nakikinig sa akin at sila sumusunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At hindi pa rin niniwala. At alam ba niyo ang ginawa ng mga Diyos ngayon? They took up stones to stone him. Yeah, tama. Kumuha sila na bato. Parang bato sa kanya. They took up stones to stone him. Kaya nga, that's that tama, except to steal, to kill, to destroy. Tandaan niyo ang ginawa ng text na yan. Muli, taunang mag-asawa sa ating Panginoong Hesus Kristo. Tinukso rin ng ating Panginoon eh. Alam ba ninyo? Na tinukso rin ng ating Panginoon, nihatid pa ng mga banal espiritu ang Panginoon para lang tuksuin. Biro mo yan? Kusa pang naihatid ng banal na espiritu ang Panginoon para tuksuin. Pero hindi na patukso. If you are truly the Son of God, make this stone into bread. Hindi gagawin. Kaya gawin niyan sapagkat nagpasting ang ating Panginoong Hesus Kristo ng 40 days. Ay alam mo ng demonyo na gutom ang ating Panginoong Hesus. Nagpasting siya. Kaya ang una ring itinukso niya kay Eva at kay Adan ay pagkain. At anong tinutokso rin sa Panginoon ay pagkain rin. Napatukso ba ang Panginoon? Nagpatukso ba ang unang Adan? Siyempre, nasa naman na yun. Ang sagot ng Panginoong Jesus, men shall not ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, does not live by bread alone, but by every word of God that proceeds out of the mouth of God. Yun. Hindi naman tayo mabubuhay sa 3 beses maghapong kakain. Meron mga kumakain ng ating gabi. Meron pa lang merienda na alas 3. Hindi tayo mabubuhay na lang sa ganun. Tayo nabubuhay sa salita ng Diyos. Ito po ang ating pinapagkain ng ating kaluluwa. Kaya nga po, si Haring David, pagka nalulungkot, inutusan niya ang kaluluwa para sambahin ng Diyos. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Inutusan mismo ni Haring David ang kanyang kaluluwa na sambahin ang Diyos. Iyon po ang ginagawa ng mga tunay na mananamba. Walang nasa isip, kundi ang Diyos. Wala nasa bukang bibig, kundi ang salita ng Diyos. At tandaan natin kung paano tinukso sila ang mga alagad ng ating Panginoon Jesus. Tinukso na yan. Si Peter, madalas tukso, di ba? Nung sabi ng Panginoon, ako'y papatayin. Huliin, papatayin. At sumagot si Peter, sasama ako sa iyo hanggang kamatayan. Ano sagot ng Panginoon? Kaya, hindi titilaok ang manok hanggat di mo ako binibitray na 3 beses. Siyempre, magugulat si Peter, ano? Ibibitray ko? Ibibitray nga niya. Pero, bago pa mangyari yun, sabi ng Panginoon, Simon, Simon, Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Satan has asked to sift you as wheat. Hinihingin ka ni Satanas na digdigin ka tulad ng trigo. Tinanggihan ba ng Panginoon? Huwag! Hindi. Binigay pa naman. At sabi kay Peter, kung makapapanumbalik ka, siyempre
Ay, alam mo ng Panginoon na makapapanumbalik ka, kaya binigay siguro. Pero hindi na, marami, hindi na nakabalik sa mga pagsubok. Marami mga lingkod ng Diyos ang sinubok. At isa na ako roon sa sinubok. Nakamuntik na nga akong tumalikod pero may takot ako sa Diyos. Tawagin ako ng Diyos. Hindi ko may ikukwento sa inyo dahil baka kayo matisod. Baka marami hindi maniwala pero sa mga nakinig sa akin. Pero Diyos na magtuturo sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Pag tinawag kayo ng Diyos, hindi kayo makakahindi. Kaya po, niliglig ng demonyo si Simon. Naliglig, pero nakapanumbalik. Nag-backslide nga yan. Pinaalalahan na nasa ni Paul sa Galatia chapter 2 verse 4. Pinaalalahan na siya ni Paul, ikaw, nangangaral ka, nagsalita ng Diyos, pero ikaw mismo, ang ginagawa mo ay hindi ayon sa pinangangaral mo. Roon nagising si Peter, si Simon Peter. Kaya siya nakapanumbalik. Pero nung makapanumbalik na siya, naranasan niyang mahiwalay sa Diyos eh. Napakahirap mahiwalay sa Diyos. Napakahirap. Mayat-maya, umiiyak ka, mayat-maya. Panginoon, patawarin mo ako, Ganyan, mayat-maya. Ganyan si Haring David. Ibalik mo sa akin ang espiritu ng kagalakan. Ibalik mo sa akin. Talagang baliwala sa kanya ang makayamanan. Mawala na kayamanan ang lahat. Pero ang banal na espiritu, pag nawala sa iyo yan, paano ka? Nasa kagalakan mo. Ang kapayapaan mo, mawawalan ka. Kaya umiiyak si Haring David. At nagsisi si Peter. Nung isortat natin, nahuli ang Panginoong Yesus. Hinuli. Umiyak si Peter. At ang iyak ni Peter, at ang iyak ni Haring David, sinasabi ng mga Bible scholar, ay pareho. Nagbubumakat ang luha sa kanyang pisngi. At ganyan rin ang nangyari kay Haring David. At ganyan rin ang mga nangyayari sa mga ibang naglilingkod sa Diyos na nakapagbalik loob. Ako nga po kamuntik na akong malis sa presensya ng Diyos at tuloy yung tumalikod. Pero hindi po ako makakatalikod. Alam ko, tinawag ako ng Diyos. Alam ko, I know that I know na ako ay tinawag ng Panginoon. At pinilit ko makabalik at saka panumbalik ako. Ganyan po ang Diyos. Kinakailangan maranasan mong wala siya sa iyo sa saglit upang mapag-buli-bulay mo kung ano ang kaibahan ng wala ang presensya ng Diyos. Kasi na mayroong presensya ng Diyos. Mapakahirap mong mawala ang presensya ng Diyos. Palagi kang magulo ka. Parang magulo ang isip mo. Parang gusto nung magbalik sa pag-iinom, sa paglalasing, sa dating gawain. Pero hindi pinahiintulutan ng Panginoon. At nakapagbalik loob ako. At yan po, at simula nang panumbalik si Peter, lalo lumakas siya, lalong tumatag siya. At siguro gano'n rin si Haring David. At gano'n rin ako. At gano'n rin ang mangyayari sa inyo. Pero tatagan po nyo yan. Kaya po nangyayari sa atin ang mga pagsubok. Mayroong mga dahilan eh. Kaya nangyayari sa atin dumarating yun. Mayroong panalangin hindi sinasagot ng Panginoon. Pagsubok rin yan. Kaya ang plano ng Diyos eh, kung makasasama sa atin, hindi na ibibigay sa atin. At maraming pagsubok na kinakailangang matagalan. Hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon na hindi na kaya natin pagsubok. Hindi. Sangayon sa pananampalataya mo,
Sapagkat kung hindi isang-ayon sa pananampalataya, kung mas mabigat ang pagsubok doon sa sa measurement ng iyong pananampalataya, hindi bibigyan ng Diyos yun. Hindi sa liko upang ibigay sa iyo hindi mo kaya. Kaya mo yun. Kaya kung hindi ka tinawag, pag sinabing kung mo ang nais mo mag-backslide, kung hindi ka tinawag, mag-backslide ka nga. Sapagkat hindi ka tinawag. Pero hindi, may backsliding. Pero hindi totally. Magbabalik loob at magbabalik loob. Hindi pwedeng hindi. Kung maraming magagawa si Satanas na to steal, to kill, to destroy, ang Panginoon man, I have come that they may have life. That I have come that you may have life. And that you have it more abundantly. Hindi pwedeng, hindi kumilos sa Panginoon ang banal na Espiritu. Kaya nga po, at ano masagot ang sinagot ni Peter, Lord, I'm ready to go with you to prison and to death. Peter, I tell you, before the rooster crows today, you will deny me 3 times. Oh, mali na mali ba, Panginoon? At wala tayong makikitang mali mga sinabi ng Panginoon. Ano nangyari? Ay, yan, nakita ko yung kasama ni Kristo yan. Oh, hindi ako. Sabi ni Peter. Nakita naman sa isang katulong. Yan, hindi kasama ng Jesus. Hindi ako. So, hindi ako. May pangatlo. Yan, hindi ako. Pagkatapos narinig ng Panginoon, ay tinatatawa siya ni Peter. Nagalit ba ang Panginoon? Alam na Panginoon mo nangyayari yun eh. Tiningnan lang siya ng Panginoon. Ang tingin, hindi sinisisi, kundi tingin ng pag-ibig. At roon, umiyak si Peter. Hindi siya sinisi. Kaya yung mga nagbabalik loob, o yung mga naliligtas, libo-libong mga anghel na nagdiriwang sa langit. Libo-libo. Yung mga nagsisising kanlibutan, nagagalak ang mga anghel. Yung mga nagbabalik loob, nagagalak ang mga anghel. Kaya nang pagkatalikod ng ating Panginoon Jesus, umiyak si Peter, ang katulad ng iyak ni Haring David. Nagmungi sila. Alam ko, hindi lang nagsisisigaw yan sa pagsisisi. At ganun, Panginoon, God is not only good. God is very, very good. Hindi lang basta mabuti. Siya ay napakabuti. Kaya naman layo natin sa Panginoon. Isang dalangin na lang. Lord, dari na ang Holy Spirit. Lord, dari na ang Holy Spirit. Hindi na kinakalang umarap tayo sa mga... Kaya ito pong kinukong ko sa ulitin ko. Ito pong pinakang bottom line. Itong mga minimensahe ko sa inyo. Ang Diyos ay naghahanap ng mga mananamba. Tandaan ninyo yan. Sa mga mensahe ko sa sundan nyo lahat ang, kasi kung aking ulitin yun, huwag kayong matisod sa mga sinasabing yung hindi spirit. Huwag kayo manalangin. Sapagkat ang Diyos ay espiritu. At kinakailangan dumalangin kayo sa espiritu. Hindi na kung babanggit na ng paman. Matitisod ang dahil sa inyo mga po naging nga. Pag napapakinggan ang mensahe ko, huwag tigilan mo, maraming tumatalikod.
sa mga, at dito malikod sila. Kung ayaw man nilang alsin ng maniwala sa sinasabi ng Panginoon, hindi bahala sila. Hindi ko na kasalanan niyan. Pero tandaan ninyo, ang lahat ay nais iligtas ng Diyos. Kaya ikaw ay kriminal, kaya ikaw ay Muslim, kaya ikaw ay Katoliko, kaya ikaw ay lahat gustong maligtas ng Panginoon. Sapagat, for God so loved the world that He gave His only begotten Son para makamtan natin ang buhay na walangan, para maibalik ang relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Sa Hebrew 13:5. Marami po ang nagtatanong riyan. Nag-aalangan. Ito po ang aking ikukan sa inyo sa susunod na pagkikita natin. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po. Nawa po makinig ang lahat nais makarinig ng iyong salita upang malaman niya kung paano at kung ano ang kanyang sinasamba. Isang Diyos na buhay na puno-puno ng pag-ibig. Salamat po sa pangalan ng Jesus, sa kapangyari ng iyong Santong Espiritu. Amen.